Kapag ganito mga ka-farmers ang behavior ng ating mga inahin, iyan nga ay naglalaro ng tubig. Ibig sabihin nga niyan mga ka-farmers, sila ay naiinitan. Dahil nga medyo mainit ang panahon natin ngayon, ay hindi nga maiiwasan na pati yung ating mga alagang baboy ay magkaroon ng heat stress. At kapag ganito nga ang ating mga alagang inahin, meron din yung epekto doon sa ating mga biik kung sila ay merong mga anak. Kapag ganito na naglalaro sila ng tubig, maaaring mabasa yung kanilang mga anak. At kapag nga yan ay bata pa lamang at nababad nga sa pagkabasa ng tubig, magkakaroon nga yan ng pulmonya or maaaring magtae yung inyong mga biik. At kapag buntis naman mga ka-farmers ang ating mga inahin, nagkakaroon din yan ng epekto mga ka-farmers. Minsan kapag init na init yung ating mga inahin, nagkakaroon nga yan ng early labor. At kailangan mga ka-farmers kapag nakikita natin na ganyan yung ating mga inahin, lalo na kung buntis, so gagawa nga tayo ng paraan. Pwede nga natin na paliguan sila at iiwasan natin mga ka-farmers na sila ay hingalin o hapuin. Sa sobrang init nga na nararanasan natin ngayon mga ka-farmers ay todo bantay tayo sa ating mga alagang baboy. Lalo na mga ka-farmers yung malapit na nating ibenta o yung mga palakihing baboy, mas prone sila sa ganyan. At ang mga paraan nga na pwede nating gawin sa ating mga alagang inahin kapag nga tayo ay magpapakain, kailangan yung medyo malamig yung panahon. Halimbawa ay sa umaga, mga alas 5 or alas 6, nagpapakain na tayo. At kung sa hapon naman mga ka-farmers, kailangan ay mga alas 5 or alas 6 din. Yung hindi nga singkad ang init ng araw. At ang paglalagay din ng tubig sa kanilang pakainan, yan ay makakatulong din sa kanila. Importante mga ka-farmers sa panahon ngayon ang tubig, lalo na sa ating mga alagang baboy. Kaya lagi nga nating sisiguraduhin na meron silang naiinom or yung ating mga nipple drinker ay okay at gumagana.